Ang Camarines Sur ay ang pinakamalaking probinsya na nasasakupan ng Bicol Region. Kilala ang probinsya sa mga lumang simbahan, particularly Our Lady of Peña Francia na matatagpuan sa Naga, Lake Buhi, Mount Isarog at Mount Asug. Magagandang beaches ng Sagnay, Sabang, Karamuan at ang Pasakaw na tinaguri ang summer capital ng Camarines Sur. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Camarines Sur. Ito ay ang masakit na naging kamatayan ng Ateneo de Naga University student na si Irish May Payonga noon lamang nakaraang taon. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. October 31, 2022 ay nakatanggap ng report ang Camarines Sur Provincial Police Office tungkol sa natagpuang katawan ng walang buhay ng babae sa isang bakanting lote sa loob ng private subdivision. Ayon sa report, isang 8 years old at 12 years old na bata ang nakadiskubre sa katawan sa Jeremiah Street, Central Park Subdivision sa Barangay Cadlan sa Pili, Camarines Sur. Ang biktima ay kinilalang si Irish May Payonga na 12th grader student ng Ateneo de Naga University. Residente ito ng Barangay Marupit, Bayan ng Kamaligan, Camarines Sur. Ang kanyang remains ay verify ng kanyang ina. Ayon dito, ay 3 araw na nawawala ang anak at talaga namang kinabahan siya nang malaman na may babae na natagpo ang patay sa Cadlan. At lalo pa nga siyang kinutuban nang makita ang suot na relo na katulad ng relo ng anak na si Irish. Kaya naman ay agad-agad niyang tinungo ang lugar at doon nga ay nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng anak na ilang araw na nilang hinahanap. Hapon, kasi yung nabalita na may nakita daw na bangkay, grabe yung kaba ko. Sabi ko, gusto kong makitang itsura kung sino yung baka hindi naman yung anak ko. Tapos nung nakita ko yung kami, oh my God, yung anak ko yun kasi yung relo niya. Ayun. Hinala ko yung anak ko eh. Di na ako pakali. Sabi ko, pwede pong magpahati. Gusto kong makita. Agad na nagsagawa ang Camarines Sur Provincial Police Office ng Special Task Force na tututok sa kaso ni Irish May. Sa kanilang ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na huling nakitang buhay ang biktima noong October 28, 2022 nang magpaalam ito sa ina para umattend ng Church Tabernacle Revival Night ng Church of God World Missions Southern Luzon Region na gaganapin sa Capital Convention Center sa Barangay Cadlan, Bayan ng Pili sa Camarines Sur. Ayon sa ina ni Irish, ay hindi niya ito pinayagan na dumalo dahil nga sa hindi magandang panahon na dala ng bagyong Paeng, pero nagpatuloy pa din ang anak. Ayon sa report, ay hindi familiar si Irish sa lugar na pupuntahan at sinusunod lamang nito ang instructions mula sa churchmate kung papaano makakarating sa venue. Bago umalis ay nagawa pa ng dalaga na magpadala ng message sa ina kung saan ay sinabi nito na alas 8 na siya ng gabi uuwi at magpapahatid umano siya sa kanyang uncle sa bahay. At around 5:44 ng hapon ay isang pang text message ang ipinadala nito sa kanyang kaibigan kung saan ay sinabi nito na siya ay nasa bus terminal sa Central Bus Station sa Naga City at pupunta siya sa Pili para umattend ng church activity. Mula dito ay napag-alaman nila na sumakay si Irish May ng bus number 1082 ng JC Liner at umalis ito ng Naga ng 5:44 ng hapon. Mula dito ay sinunsun ng kapulisan ng daan na tinahak ng bus at sa posibleng lugar na binabaan ng biktima. Kung saan ay naghanap sila ng mga CCTV sa area at dito ay nagawa nilang makakuha ng footages kung saan ay nahagip nito si Irish na sumakay sa isang pedicab. Napansin din nila na hindi ito mag-isang sumakay sa isang pedicab, may kasama itong isang balut vendor. Nagsimula silang magtanong-tanong sa lugar hanggang sa makita nila ang pakay. Nagawa kasi nilang makausap ang balut vendor na nakitang kasama ni Irish na sumakay sa pedicab ng gabi ng October 28
At dito ay positibo nitong kinilala ang biktima. Ito din ang nagturo sa mga pulis sa driver ng pedicab na kanilang sinakyan. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis. At dito nga ay nadakip nila ang persons of interest at driver ng pedicab, ang 18 years old na si Raymart Villeza. At sa kanilang pagkagulat ay ito na mismo ang umamin sa kanyang ginawang kasalanan. Sa harap ng isang legal counsel mula sa Public Attorney's Office ay nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession o sinumpaang salaysay. Ayon sa kanya, ay lasing siya at nakainom nang gawin niya ang krimen. Unang bumaba ang balut vendor at naiwan si Irish, kung saan ay idinaan niya ito sa madilim na bahagi sa loob ng subdivision. Nang mapatapat sa isang bakanting lote, ay dito niya na ito hinila papunta sa mas masukal na bahagi ng area. Nagsisigaw ito kaya naman ay sinakal niya ito hanggang sa mawalan ito ng malay. At dito niya na ito ginawa ng masama. Nang matapos ay kumuha siya ng mga sako na may lamang lupa na siyang ipinatong niya sa katawan ng biktima para itago ito. Kinuha niya din ang mga gamit ng biktima at itinapon sa labas ng subdivision, 400 meters ang layo mula sa crime scene. Ang mga ito ay sinurrender ng ilang residente sa lugar. Ang denim jacket, pares ng sapatos at pulang sling bag ay siyang mga huling suot ni Irish May bago siya mawala. Maliban dito, ay may nakita pa silang kuha ng CCTV kung saan ay nakita nila na ilang beses na nagpaikot-ikot ang pedicab na minamaneho ng suspect malapit sa crime scene. Nagawa din nilang matrace ang kinaroroonan ng cellphone ni Irish sa isang cellphone repair shop. Ayon sa repairman, ay positibo nitong kinilala si Raymart Villeza na nagdala sa kanya ng cellphone para ito ipa-reformat. Sa lumabas na autopsy report na isinagawa ng Crime Laboratory ng Camarines Sur Provincial Police ay positibo nilang kinumpirma na ang biktima ay nakaranas ng panggagahasa. Sa lahat ng mga nakalap na ebidensya at sa ginawang extrajudicial confession ng suspect ay formal na nila itong sinampahan ng kasong robbery at rape with homicide. Mariin namang tinuligsa ng pamunuan ng Ateneo de Naga University ang nangyari kay Irish May. Nagpasalamat naman ang pamilya ng dalaga sa mabilis na ginawang pagkilos ng kapulisan ng Camarines Sur at sa ginawa nitong pagkakahuli sa suspect. Sa ngayon ay kasalukuyang isinasagawa ang pagdinig ng kaso sa hukuman ng Camarines Sur. Ayon sa ina ni Irish, ay isa itong mabait na bata, may sipag mag-aral at hindi lakwatsera. Tanging school, bahay at simbahan lamang ang mga lugar na pinupuntahan nito. Hindi rin ito natutulog sa ibang bahay dahil sa metikuloso ito sa mga gamit sa pagtulog. Kung sinunod kaya ni Irish ang pagtanggi ng kanyang ina sa kanyang lakad, ay iba siguro ang kanyang naging kapalaran. Parang nagpapaalam siya sa akin, aalis na ako. So, kasi hindi ko siya pinayagan umalis that time kasi may bagyo and yung sitwasyon, may bagyo, suspended yung klase. Kaya, nag-insist kasi siyang, atin naman ako kasi kasama magpapatid naman ako sa tito ko. Yun. Lagi nating isa sa alang-alang ang payo ng ating mga magulang dahil wala silang ibang nanaisin kundi ang ating kaligtasan. Walang magulang ang magnanais na mapahamak ang kanyang anak. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.